pakikinig. Basahin natin, sa ating pakikinig ay nandito ang nakaakibat na ang blessing ay makukuha natin sa salita ng ating Panginoon. Kaya basahin natin sa Matthew 13:23. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa sa salita, na siyang katotohanang nagbubunga, ang ilay tig 100 at ang ilay tag 60 at ang ilay tag 30. Amen. Amen. Hallelujah. Ang iba'y ang ibig sabihin mga kapatid, ang iba'y napakarami ang bunga, ang iba'y marami at ang iba na may kadamdaman lang. Kaya nandoon ang susi sa pagtanggap ng pagpapala, sa pakikinig at pangunawa. Amen. At ang talakayin na, ang sa komunikasyon, may mga mahalaga at malinaw na mensahe at ang taong nakikinig. Kahit pa gaano kahalaga ang mensahe, kung walang makikinig, walang kwenta ang mensahe ng Diyos. Amen po ba? Kahit gaano pa kalinaw ang mensahe ng pagpapaliwanag ng hindi pinapakinggan at inuunawa, useless lang ang mensahe. Hindi po ba mga kapatid? Walang kwenta ang malinaw na mensahe, sayang lamang ang ating pagpapagal kung hindi natin pinapakinggan. Ang maganda, ang ating Panginoon ay nagbigay ng malinaw na mensahe. At walang malabong salita ng ating Panginoon. Bakit? Hindi matatanggap ang pagpapalang ng iba. Ang problema ay hindi sa pagbibigay ng mensahe ng ating Panginoon. Ang problema ay ang mga taong nakikinig ay hindi nila inuunawa at hindi nila inilalagay sa kanilang puso ang salita ng Diyos. Ang pangako ni Lord ay nakasalalay sa ating pakikinig at pananampalataya. Noong tinanggap na natin ang ating Panginoong sa ating buhay, nabuksan ang ating pangunawa sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Bakit? Sa salita ng Panginoon, may nakaukit na mga blessing at pagpapala. Ang salita ng Diyos, kung ating papakinggan, ay tayo'y tatanggap ng pagpapala. Amen po ba? Sabi ni Lord, matatanggap natin ito kung ating pananampalatayanan. Amen po ba mga kapatid? Kapag ang Diyos ang nagbitaw ng mga pangako, ay tiyak na matatanggap natin kung ito'y ating paniniwalaan at panampalatayanan. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang maganda kay Lord ay naglatag ng malinaw na mensahe kasi siya'y Diyos. Kasi imposibleng maglalatag ng malabong mensahe, siya'y laging malinaw ang mensahe ng ating Panginoon. Amen. Ang tanong, bakit hindi natatanggap ng pagpapala? Ang problema, hindi sa nagbibigay ng mensahe, kundi sa taong nakikinig. Sapagkat ayaw niyang tanggapin sa puso ng pangako ng ating Panginoon. Ang pangako ng ating Panginoon ay nakasalalay sa ating pakikinig at pananampalataya. Noong tinanggap na natin si Jesus Christ sa ating buhay, na ang banal niyang Espiritu ang nagpapaunawa sa atin, kahit ang mga verse na ating nababasa o ipinupost dito sa harapan ay naiintindihan na natin. Amen. Kapag hindi natin naintindihan ang salita ng ating Panginoon, hindi pa natin tinatanggap si Jesus Christ sa ating puso. Kung totoo natin tinanggap sa ating buhay ang salita ng Diyos na ating nababasa, ay may dating sa ating buhay at ating isipan. Ano yun? Ang rima ng salita ng Diyos.
Ngayon, kung naunawaan natin ang mensahe ni Lord, hindi na tayo mag-aalinlangan pa sa nagbabasa sa kanyang banal na salita. Dahil nasa atin na ang banal na Espiritu sa ating buhay, kaya kung makikinig ka sa salita ng ating Panginoon, huwag mong hahayaan na hindi mo maintindihan ito. Bakit? Napakinggan natin, may mga message na hindi natin naiintindihan. Siguro pa, hindi pa handa ang ating puso natin sa unawain ang salita ng ating Panginoon. Noong unang panahon na hindi pa natin natatanggap si Lord, hindi natin maunawaan ang laman ng Biblia. Kasi hindi pa natin binabasa. Nakalagay lang sa altar, hindi po ba? Kasi hindi pa natin noon tinatanggap si Jesus Christ sa ating puso. Amen. At hindi pa natin tinatanggap si Jesus Christ sa ating puso na bilang Diyos at tagapagligtas natin. Kaya hindi natin naunawaan ang pagkakaiba nung tinanggap na natin si Jesus Christ sa ating buhay, tumahan ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya naunawaan na natin ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. Ang banal na Espiritu ang siyang nagpapaliwanag sa atin upang maunawaan natin ang kanyang salita. Itatak natin sa ating isipan natin na maunawaan mo ang mensahe ng Diyos. Kasi iba yung may baon kang salita ni Lord. Humarap ka man sa pagsubok at circumstances sa ating buhay, ay may panlaban ka sa gawa ng kaaway. At may panghahawakan tayo. Bakit kasi may nakatatak sa isip mo at narinig mo ito'y magagamit mo? Yes. May unang sikreto. Baka hindi tumatanggap ang iba kasi nakikinig lang, hindi inuunawa. Kaya kung hindi mo inuunawa at ilaban mo ang banal na salita ng Diyos, humingi tayo ng guidance sa banal na Espiritu para maunawaan natin ang salita ng ating Panginoon. Hindi po ba mga kapatid? Basahin natin sa James 1:5. James. Ngunit kung nakukulang ang karunungan, ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At ito'y ibibigay niya. Kung kulang tayo ng karunungan mga kapatid, nandyan ang ating Panginoon, humiling po tayo ng karunungan kaalaman at ito'y ibibigay niya sa atin. Kaya ngayon, nabuksan na ang ating pag-iisip, kailangan isapuso natin ang mensahe ng Diyos. At isabuhay natin at tayo'y tutupad sa kanyang mga utos. Di ba po? Ibig sabihin, kung narinig natin at nanampalataya tayo, ay matatanggap natin ang pagpapala sa ating Panginoon. Nakadepende sa atin ang pagtanggap ng pagpapala. Amin po ba? Ang tanong, kumusta na ngayon ang ating pananampalataya mga kapatid? Mga kapatid, gusto ba natin lumalim pa ang ating pananampalataya o relasyon sa ating Panginoon? Amen. Amen. Hallelujah. Para sigurado tayo na hindi tayo magdududa pa kapag pangako ni Lord na ibinigay niya, gusto natin matiyak nga nandito tayo every Friday. Kaya po nandito tayo every Friday dahil minimithin natin na makinig sa salita ng ating Panginoon. Hindi po ba? Amen. Ano ang sikreto para lumalim ang ating pananampalataya?
Basahin natin sa Romans 10:17. Kanina. Kaya nga ang paniniwala ay manggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Hallelujah. Kaya huwag baliwalain ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ang akala natin kung marinig na natin ang salita ng Diyos ay alam na natin. Ang salita, marinig mo ngayon, ang salita ngayon na marinig mo bukas ay iba na. Kaya huwag natin hahayaan kung may mensaheng marinig ay huwag natin palalampasin. Hayaan mo na ang salita ng Diyos ay maghahari sa puso mo. At manatili ang mga salita ng Diyos at ating isabuhay at tuparin ang kanyang mga pinatutupad sa atin, ang kanyang mga utos, mga kapatid. Amen. Hayaan mo na ang salita ng Diyos ay mananatili sa puso mo upang tumibay ang ating pananampalataya. Ang pakikinig ang magpapatibay sa ating paniniwala at pananampalataya. Amen. Kaya matatanggap natin ang pagpapala. Ang malinaw na mensahe ay pakikinig at ito ang paraan upang maging matibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Bakit? Tuwing Friday ay nasa church tayo, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo sabay-sabay ang pagtanggap ng pagpapala. Pero, bakit? May nakikinig, ngunit hindi pa rin tumatanggap. Amen. Ano ang mga posibleng dahilan, alamin natin sa ilinatag ng ating Panginoon Hesus kung bakit may mga taong nakikinig ngunit hindi tumatanggap. Bakit ang mga nagsishare ng Word of God ay iisa lang naman? Pare-pareho naman ang kanilang isinishare. Amen. Bakit hindi po natin hindi natin naintindihan ang kanilang isinishare? Iisa lang naman ang ating pastor na nagbibigay ng mensahe. Subalit, hindi po natin ito, pinapakinggan po nga natin, pero hindi po natin inuunawa. Kaya ang pagpapala po ay hindi po natin natatanggap na pare-pareho. Ang parabal ni Jesus Christ, kung bakit may nakikinig ngunit hindi tumatanggap. Kailangan ko ang pagpapala ang mga nakikinig, bakit hindi sila tumatanggap. Sa tagal natin dito sa nakaupo sa every Friday, bakit minsan ang blessing ay hindi sabay-sabay, di ba? Iisa naman ang mensahe ng Diyos na naririnig natin. Yan ang ating sasagutin, mga kapatid. Basahin natin sa Matthew 13:3-8. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinabi, narito ang naghahasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa. At pagdakay, sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatulog. At ang mga iba'y nahulog sa mga dawagan at nagsinaki ng mga dawag at ininis ng mga yaon. At ang mga iba'y nahulog sa mabuting lupa at ang nagbubunga ang ilay tig-100 at ang ilay tag-60 at ang ilay tig-30. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, sinabi niya may isang maghahasik ng binhi sapagkat kanyang inasik ay may binhing nahulog sa batuhan. Dumating ang mga ibon at pinuka ng mga binhing iyon. May mga binhi namang nahulog sa batong
batong lugar kung saan na walang gaanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil sa ibabaw ng lupa. Ngunit natuyo rin ito. Ang ibig sabihin mga ito mga kapatid, bilang isang mananampalataya, ang dapat ay matutunan natin ang talinghaga ng ating Panginoon at ating matutunan ito at maunawaan. Pakinggan ninyo ang kahulugan tungkol sa manghahasik. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero hindi na nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Ang mabatong lugar kung saan nahinulog ang ibang binhi ay ang taong nakikinig ng salita ng Diyos. At may isa itong tinanggap agad. Ngunit hindi taimtim sa puso ang kanyang pagtanggap. Kaya hindi tumagal ang kanyang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumalikod sa kanilang pananampalataya. Ang lupang may matinik na damo kung saan nahulog ang binhi, ang mga tao'y nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit sa mga alalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos. Kaya hindi namunga ang salita ng Diyos sa buhay nila. Ngunit ang mabuting lubang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito. Kaya namumunga ito sa kanilang mga buhay. Amen. Ang iba ay napakarami ang bunga at ang iba ay marami at ang iba naman ay katamtaman lamang. Amen. Ang unang sikreto. Sabi ng Panginoon, inuunawa niya ang salita ng Diyos. Amen. Yung tumatanggap ng pagpapala na nakikinig ay inuunawa niya ang salita. Kaya siya tumatanggap ng pagpapala. Amen. Hallelujah. Basahin natin sa Matthew 13, 18-19. Pakinggan nga ninyo. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa maghahasik kung ang sino man ay makikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa Ay ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ng nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong makikinig ng salita. At Praise the Lord. magdagay tinanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sa sandaling tumatagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay, natitisod siya. At ang nahahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumaki sa ukol sa pagsanlibutan at ang daya ng makakayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig 100, ang ilay tag 60, at ang ilay tag 30. Amen. Hallelujah. Saan ka po kaya ngayon, mga kapatid, sa mga ito? 101. 101 na rin. Kamsa pala. Pero kung hindi mo naunawaan ang salita, siguradong magdududa ka. Hindi ba? Kahit anong salita ng marinig mo, kapag kinakailangan mo ay i-apply ang mensahe, ay pagdududahan mo yun. Kaya kailangan huwag mag-alinlangan.
at paniwalaan mo ang salita ng ating Panginoon at isang puso natin at ito'y ating tuparin. Pangalawang sikreto. Tinanggap niya ang seryoso na masaya niyang napakinggan. Basahin natin sa Matthew 13:20-21. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga 2021. Ay yaong nakikinig. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at masaya. Niya itong tinanggap. Agad ngunit hindi taimtim sa puso ng kanilang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumalikod sa kanilang pananampalataya. Next slide. Ayan. Marami tayong naririnig na mensahe ng masaya. Ayon sa mga mensaheng binibigyan tayo ng halakhak ng ating Panginoon o kagalakan. Ngunit hindi mo naman taimtim na tinanggap, hindi mo sineryoso. Hindi mo sineryoso. Sayang lamang ang ating pagpapagal kung hindi mo ito unawain. Amen. Basta may mensaheng narinig, dapat seryosohin natin at unawain. Amen. Kasi anuman ang pinag-uutos ng Diyos sa na seryosohin ang paniwalaan natin ang pinag-uutos ng ating Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos ay napakahalaga kung laging nakakunik tayo sa presensya niya. Amen po ba? Pupunta po tayo sa tithes and offering. Kung ating isa puso at unawain ay napakasaya. Kasi bubuksan ang langit at bubuksan ang langit at ibubuhos ang pagpapala. Subalit bakit marami pa rin ang hindi nakakaunawa nito? Hindi nila sineseryoso ang salita ng ating Panginoon. Bilang normal na tao, ibabalik mo lang ang iyong hiniram. Di ba, huwag isipin ang pagpapala na kapalit. Basahin natin ang sabi sa Leviticus 27:30. At lahat sa ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Maging banal sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Ang ikasampung bahagi ng ani ng Panginoon para kanino, mga kapatid? Sa Panginoon. Sa Panginoon. Kaya, ito'y kung tayo'y magbi-business, dito na tayo magbi-business sa Panginoon. Panginoon. Kasi, ang ating sweldo, ang kukunin lang ang ating Panginoon, ang 10% of our income para sa Kanya. Hindi po ba? Isinusoli natin, ang binigay niyang pira para sa atin ay isinusoli lang natin sa Kanya. Hindi po ba, mga kapatid? Huwag mag-business tayo, huwag mag-business. Ito ay napakaganda, hindi po ba? Kasi hinihiling lang sa atin ng ating Panginoon 10%. Amen. Ang 10% na ating pagpupuhunan, ibubuhos niya ang pagpapala at bubuksan niya ang langit para maibuhos ang pagpapala sa ating buhay. Hindi po ba, mga kapatid? Ang hiling ni Lord, ang 10% ay para sa Kanya at mas marami sa iyo. Halimbawa, yun nga, ang sahod ko, 2,000. Ang 10% ibibigay ko sa Panginoon. Kasi ibinabalik ko sa Kanya ang ibinigay niyang pera sa akin. Amen. Di ba? Mag-business tayo. Malaki ang magagawa ng 10% para sa business sa ating Panginoon, mga kapatid. Kasi papalain niya tayo, hindi po ba? Basahin natin sa Malakay 3:10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako. Ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko
Bubuksan sa inyo ang mga durungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Hindi po ba? Napakaganda, hindi po ba mga kapatid? Kung maging totoo tayo at unawain natin ang salita ng Diyos at seryosohin natin, ibabalik niya sa atin, hindi lang basta-basta. Ibubuhos pa niya ang pagpapala sa buhay natin, mga kapatid. Bakit kaya nasabi ni Lord na ninakawan natin sa tithes? Ang Panginoon ang nagbibigay ng pera sa atin. Halimbawa, ang sahod ko ay 2,000 at sabi ni Lord, 200 sa akin. Diyan. At marami sa iyo, 1/8 sa iyo. 10% lang ang akin, hinihingi sa iyo. Noong humingi siya ng 200, nung humingi ang ating Panginoon ng 200, ay hindi natin ibinigay ang ating tithes. Ang ginawa natin, hinaya natin ang ating mga kapatid, ililibre natin sa Jollibee. Si Pastor Lolo, sa Jollibee. Anong ginawa mo sa tithes mo na pera ni Lord at hindi mo ibinigay? Ninakawan. Madali mong madala ang tithes kay Lord. Huwag mong isipin na ang pagpapala na kapalit. Isipin mo na bilang normal na tao, nagbabalik ka lang ng iyong hirap. Mga kapatid. Di ba mga kapatid, kapag tayo ay nanghiram ng isang gamit, kailangan natin isoli sa kanya sa may-ari. Hindi po natin dapat na arborin o kunin yun, di ba? Magagawa ba natin yung ganon, mga kapatid? Di ba hindi po? Mayroon ganon. Pangatlong sikreto, paano tumanggap ang nakikinig? Dahil tinatandaan ng kanyang kabisihan at inuunawa ito. Basahin natin sa Matthew 13:22. At ang nakasig sa mga dawagan ay yung dumirinig ng salita. Ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita. At yaoy magiging walang bunga. Amen. Hallelujah. Dahil sa abala tayo sa ating mga trabaho, sa ating kabisihan, nakakalimutan natin ang magbasa ng salita ng Diyos. At sa gusto natin yumaman, baliwala sa atin ang magbasa ng Biblia. Ang ating pakikinggan na preaching para lagi tayong nakakonect sa presensya ni Lord, pwede natin itong i-video para kung busy tayo sa ating pagtatrabaho ay buksan natin ang ating video para lagi tayong nakakonect sa salita ng Diyos. Hindi po ba mga kapatid? Subscribe dun sa Sa YouTube, di ba? Subscribe ka na lang. Subscribe na lang. Para hindi natin ito malimutan. Mga kapatid, priority natin ang salita ng Panginoon dahil ito ang nagbibigay ng kalakasan, proteksyon at blessing. At lalong lumalim ang relasyon natin sa ating Panginoon. Hangarin natin na lagi tayong nakaatin ng service ang kanyang salita. Ang ating biyaya at blessing, ilalaban natin parati na makadalo sa gawain dito nakaukit ang blessing ni Lord. Basahin natin sa John 1:1. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay siya'y Amen. berbo ay Diyos. Amen. Hallelujah. Nang pasimula naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, i-priority natin ang salita ng Diyos, ngunit hindi natin gagawin. For sure, iba ang ating maririnig sa sanlibutan. Nandyan ang mga alalahanin sa salitang walang pagpapala. O pagpapalang kasama. Pumunta tayo sa tambayan sa labas. Anong maririnig natin? Puro chismis, hindi po ba? Tagay. Walang iba yun ang mga malimit na naririnig mo. Punuin natin ang ating puso sa salita ni Lord. Hallelujah.
mayroon po akong nabasa, sabi sa English po. Until you hear the word of God, you will only hear the destruction of this word. Amen. Kung hindi ang busis ang Diyos ang maririnig natin, mga kapatid, ang busis ng sanlibutan ang ating maririnig kung tayo'y lalabas, di ba? Pero dito sa bahay panambahan, ang maririnig po natin dito ay Word of God. Kaya dapat natin isa puso at tuparin, unawain ang salita ng ating Diyos. Amen. Pero kung marinig mo ang Word of God, iba ang laban natin bilang isang Kristiyano. Yes. Hindi po ba? Amin po ba mga kapatid? Mayroon kang panghahawakan. Dumaan man tayo sa problema o anuman pagsubok sa ating buhay, kaya natin ito. Dahil nandyan ang Panginoon natin Jesus. Hindi po ba mga kapatid? Ang ating Diyos ang nagbibigay ng kalakasan, proteksyon sa atin. At anuman ang hilingin natin sa Kanya, ibibigay niya lahat kung tayo ay maging tapat at totoo at sumunod sa Kanyang mga utos. Kailangan may pagtupad tayo sa ating sarili. Hindi po ba mga kapatid? Amen. Kahit na si teacher. At hindi ka naman pababayaan ng ating Panginoon kasi kung tapat tayo sa paglilingkod sa Kanya ay laging nandyan sa atin. Lagi tayong ginagabayan sa ating mga pagsubok sa ating buhay. Manalangin man tayo sa Kanya, iluhod natin lahat ang ating mga problema sa Kanya, ay ipagkakaloob niya lahat ng ating kahilingan, mga kapatid. Doon na nagtatapos mga kapatid ang ating doon na mga kapatid nagtatapos ang ating Bible study. Maraming salamat. Naway mayroon po na tayong napulot mga kapatid sa ating buhay. Kailangan unawain, seryosuhin at mahalin natin ang salita ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Lord Jesus, hallelujah.